Sa unang tingin, di na ako magtataka kung iisipin yung litrato o kuha ng kamera ang imaheng ito. Pero take a closer look. O diba? Painting pala. Obra ito ng 20 taong gulang na artist mula Buhi, Camarines Sur na si John Jeff Camasis. Hyperrealism kung tawagin ang genre na ito. Painting na sa sobrang pagkadetalyado aakalain mong isang high resolution na litrato. At ang paborito niyang subject, mga dahon. Paborito ko po talaga yung dahon kasi alam niyo naman po sa bundok, di ba? Hindi uso doon ng mga tissue. Kaya yun yung mga ginagamit namin sa ano. Alam niyo na po yun, yung legendaryong dahon. Dalawang klase nga po yun eh. Meron po yung bunot at meron yung upli. Kaya naging paborito ko po yung dahon. Pero may malalim din umanong kahulugan ang bawat obra niya na madalas sumasalamin sa mundong ginagalawan niya. Tulad po nito, napaka-realistic po nito, itong drawing ko na to. Kung makikita nyo po yung palayan dito, buhay na buhay pa po yung mga palayan, hindi pa po na-harvest. Saka yung bahay niya po, may makikita po kayo sa baba na may aso na nakatali. Yan po yung alaga ni nanay. Si nanay po nasa taas, hinahabol niya po kasi yung manok sa taas eh. Ayun, kung makikita nyo, napaka-realistic po ng manok. Saka yung ano po niya, yung pagbuka niya ng kamay oh, kompleto pa yung daliri niya. Saka ito yung araw, kung mapapansin nyo, nasa likod siya ng bundok kasi ano pa lang siya eh, papasibol pa lang siya kaya ganyan. Tapos yung bundok ko, napaka-realistic masyado yung drawing ko na to. Bata pa lang daw talaga, mahilig na mag-drawing si John na natutunan daw niya kakagaya sa kanyang mga kuya. Bali ako po yung kuya ni Jan. Ako po kasi yung unang ipinanganak, kaya ako po yung panganay. Pagdating po sa pagdodrawing, napakaswerte ng kapatid ko kasi sa tagal-tagal na niyang nagdodrawing, wala pa rin pagbabago. Yun at yun pa rin. Kahit ano pong ipadrawing niyo sa kapatid ko, hanip, langgam, langaw, totobe, or kahit ano po, napaka-realistic po niya mag-drawing. Pero sa maniwala kayo sa hindi, ang kanya mga hyper-realistic na obra, natutunan lang daw niya nang magsimula ang pandemya. Nagumpisa po ako mag-drawing nung dekada 60. Sa awa po ng Diyos, kahit paano po, nakapagtapos po yung pag-aaral yung mga kaibigan ko dahil sa aking pagdodrawing. Sa ngayon naman po, nakapag-invest na ako ng 3 tangke, tapos 2 helicopter, saka isang airport. Tapos may pinapagawa na rin ako ng mental hospital. Ipinost daw niya ito sa social media at ayun na, sunod-sunod na ang dating ng mga taong nagpapadrawing sa kanya. Malaki rin daw ang naitulong nito para matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Pero higit pa umano sa kinikita niya ngayon, ang mas mahalaga raw. Nainlove ako sa mga dahon na yan. Puta, ba't ako nainlove? Sa darating na Setyembre, nakatakda umanong itampok ang kanyang mga obra sa sarili niyang one-man show sa isang bookstore sa Naga City. Sir, saan pa po kayo galing yan? Sa bansang Tokyo. Umuwi ako dito sa Pilipinas para magpa-drawing dito. May nabalitan kasi ako magaling mag-drawing dito sa Pilipinas kaya umuwi ako. Ano po yung mga pinagawa niyo po? Ito mga papatato ko ito kaya ako umuwi dito sa Pilipinas. Ano po yan? Ito, aeroplano, tapos kutsi-kutsihan, labtik, tapos dinosaur, saka yan isda. Isda ba yan, sir? Bakit mayroong parang may sungay? Baka yan yung hito. Okay. Magkano naman sir ang nagastos nyo sa pagpapagawa niyan? Milyon din. Milyon? Mga ilang milyon po? Di lang, kalating milyon. Okay, sige. Sige sir, maraming salamat po. Oo, salamat din. Ano ba para saan? Masarap ano?